Magandang umaga po sa ating lahat. Pakibati po yung katabi natin na Blessed Sunday to you. Ngayon po ay again Laetary Sunday na sa gitna ng ating pag-aayuno ng fasting and abstinence and almsgiving, pagbibigay ng tulong sa ating mga kapwa, pinapaalala sa atin na sa gitna ng Kwaresma ay mayroon pa rin, mayroong rason para magalak ang ating mga puso. At saan nanggagaling yon? Sa habag at pagmamahal ng ating Panginoon. Siguro yung narinig natin, alam na natin yung kwento, the prodigal son. Alam na natin yung kwento na yung isang anak, kinuha lahat ng kanyang ari-arian, kahit hindi pa patay ang kanyang ama, sabi niya, ibigay mo sa akin lahat. Kaya ang ibig sabihin nun, sinasabi niya na sa kanyang ama na, ito, buhay ka pa, pero para sa akin, patay ka na. And even though how painful that was for the father, sabi niya, sige, bibigay ko yung kahilingan mo. Pero ang ginawa ng anak, nilustay lang, ginamit sa mga bagay na siguro nakapagpasaya sa kanya ng saglit, pero ito rin yung nagdulot sa kanya ng, sabihin natin, ng mga bighati. Because it led him to the situation na hindi niya akalain na pupuntahan niya. At sa ating mga pagbasa ngayong mga kapatid, may tatlong bagay na gusto kong pagnilayan natin. Unang-una, it's never too late to go back and to repent. Hindi pa huli ang lahat, kahit feeling natin napakalayo na natin, kahit feeling natin na nagawa na natin yung bagay na pinakamabigat sa Diyos at sa ating kapwa, it's never too late to repent and to say sorry. It's never too late to remind ourselves na, I've come this far, na napakalayo ko na sa pagmamahal ng mga tao, napakalayo ko ng puso ko sa Diyos, napakalayo na ng sarili ko sa piling ng Diyos. Pero sa ating talinghaga ngayong linggo ito, pinapaalala sa atin, it's never too late to go back there and to say sorry, to admit the mistakes that you have done. Lalong-lalo na sa ating Panginoon. Alam nyo, one time I was browsing the social media and I saw this video. Walang video, pero it's only a voice, a call that was recorded by this daughter. Sabi niya doon sa caption, 2 taon ko nang hindi kinakausap yung tatay ko. And it's the first time that I called. It's the first time na tumawag ulit ako sa kanya. And I was listening to the conversation between her and her father. Walang galit. Kundi yung narinig ko doon sa conversation nila, pinapauwi na siya ng tatay niya. Sabi niya, bakit ka umiiyak? Balik ka na dito. Wala ka bang pera? Padadalang ka namin ng pera para makauwi ka dito sa bahay. See how unconditional that love was in that video. And I think, although it's not the same experience with everybody, pero alam ko na when we admit that we are wrong, kapag inamin natin na nagkasala tayo, nagkulang tayo, kapag inamin natin na meron tayong pagkukulang, mga nagawang mali, at babalik tayo, for sure makakarinig tayo minsan ng sermon. Pero most often than not, people would welcome us back again. May pagtanggap. As human as we are, may narinig tayong mga masasakit na salita, pero alam ko na mas madalas din, yung mga pusong nagagalit na yan, meron pa rin yung pagkamis yung yearning for the people whom they love na babalik sa kanilang piling. Alam niyo sa ating kwento, napakababaw lang ng rason nung prodigal son na yan Nagutom lang siya. Sabi niya, yung mga kasamaan namin doon, labis-labis pa yung pagkain nila. So, ganun din. Gusto ko na lang bumalik. Nag-rehearse pa siya, Ang dami pa niya sinabi. Ito yung sasabihin ko, Ama, nagkasala ako sa iyo at sa Diyos. Kahit huwag mo lang tawagin na anak. So, meron na siya. He has already planned. Pero, the reason of going back is so shallow. Dahil kumakalam yung sikmura. Pero ito yung amazing
Kaya nga 'di ba, yung prodigal son pala, yung word na prodigal, binabasa ko yung ibig sabihin, sila yung mga naglulustay. And at the same time, sila rin yung labis-labis kung magbigay. Kaya nga sa ating kwento, it's not only the son who is prodigal, it's also the father who is prodigal. Bakit? Ito yung second point natin. Nung nakita siya ng kanyang ama, which is unusual during their time sa kanyang kultura, na ang ama yung mismo yung tatakbo sa kanyang anak. That was the scenario in our story, in our parable. Nung nakita niya yung anak niya, di lang nagpatawad, siya mismo yung tumakbo papalapit sa kanya. And this is so amazing, my dear friends. If we imagine God to be the prodigal father in our story this morning, nakakamangha. Imagine, no? Kapag tatakbo tayo sa Kanya, kapag lalapit tayo sa Kanya, unang step pa lang natin, tumatakbo na siya sa atin. And this makes Him a prodigal father. Bakit? Kahit hindi natin deserve, kahit ang babaw ng rason natin sa pagbabalik natin sa Kanya, hindi na niya yun importante eh. Tumatakbo siya para patawarin tayo at para mapabalik sa Kanyang piling. Ito na nga, nung tumakbo yung ama, sinasambit pa lang nung anak yung na-rehearse niyang mga linya, di na niya pinatapos. Sabi niya, "Uy, magsaya tayo. Gawin natin ito dahil itong anak ko na ito, namatay, pero muling nabuhay." Nawala, pero natagpuan. Only if we realize na ganyan magmahal ang Diyos, hindi na tayo muling matatakot para bumalik sa Kanyang piling. And how I wish din ganito tayo magmahal. And how I wish ganito rin tayo magpatawad. Siguro, no? Ang dami rin mga taong hindi takot bumalik sa kanilang mga tahanan. Ang dami rin siguro mga anak na nagkasala, na hindi matatakot umuwi sa kanilang mga tahanan. Ang dami rin siguro mga relasyon na muling mapapanumbalik. Hindi man tulad ng dati, pero hindi na tuluyang mas lumalim pa yung mga sugat. How I wish we have the same kind of love that God has for us. Kasi kung ganito tayo magmahal at magpatawad, people will not go away from us, but rather, they will come to us over and over again kasi alam nilang mayroong tatanggap at muling magpapatawad sa kanila. At yun yung pangatlong, sa ating kwento, may pangatlo ring character. Ito yung character ko dati nung binabasa ko itong prodigal son na to eh. Yung panganay, madalas din natin napapansin dito sa kwento. Pero, sa napakahabang panahon, I relate with the son. Because he worked hard, he was a righteous son, nandyan siya, walang ginagawang mali. But when he finally realized that they were having this great feast because his younger brother came back at pinatawad, minahal ng kanyang ama ulit, nagdamdam siya. And I think he has the right to feel that way. Sabi niya, talaga? Yung anak niyo bumalik, tapos ngayon nagsasaya kayo? Ako ito, I've been trying my best to become the good son. And yet, you did not even throw a feast just like this feast for me, sabi niya.
Madalas ganito tayo pakiramdam natin ganito. Kasi yung pananaw ng anak na ito, yung pananaw ng mundo kung paano magmahal. Kasi ang basihan lang natin, kung deserve mo, ibibigay sa'yo. Kapag pinagtrabahuan mo, ibibigay sa'yo. And that's how He sees love. If you have worked hard for it, then you are worthy to be loved. Pero nakita niya, yung kapatid niya, bakit ganyan? Bakit minahal yan? Di ba nagkasala yan? And I think the same thing, yung nangyayari minsan sa atin, bakit pinatawad yan? Bakit minamahal ulit yan? Sometimes we doubt even the intention of other people of going back to the people whom they love or going back to God. Sometimes we question that. Sabi natin, hindi niya deserve yan ulit na pumasok dito. Hindi niya deserve because we have that kind of justice in our hearts and in our minds na kapag okay ka, dapat mabuti ka, ikaw lang yung deserving to be loved. That's how we put our own standard patungkol sa pagmamahal, pagpapatawad. Pero iba, kaya nga prodigal father din because He loves us so lavishly to the point that we cannot even understand kung paano magmahal at magpatawad ang Diyos. And I think this is very important. This is the very reason why we are celebrating this Laetare Sunday. Dahil yung pagmamahal ng Diyos hindi gaya ng pagmamahal natin. Yung pagpapatawad ng Diyos hindi kagaya ng pagpapatawad natin. Kasi nagmamahal ang Diyos, nagpapatawad ang Diyos kahit hindi mo na-memorize yung script mo. As long as you're willing to go back to Him, He already has forgiven you. Kahit napakababaw ng rason ng iyong pagbabalik sa Kanya, He has already forgiven you. And only if we realize that, and only if we experience that kind of forgiveness, only then, my dear friends, that we will all also be happy for people who will go back, to see people going back to Him. Kapag naramdaman mo kung paano ka pinatawad ng Diyos, magiging masaya ka rin kapag may nakikita kang mga taong bumabalik sa Kanya. My dear friends, ito yung galak natin ngayong linggong ito, na ang Diyos nagpapatawad at nagmamahal, hindi sa batayan nating mga tao, kundi sa batayan ng Kanyang pagmamahal sa atin. Ano lang hinihingi niya sa atin? Na sana man lang mahimasmasan. Na sana man lang meron yung desisyon natin, sabihin natin, babalik ako sa Kanya. That's the only requirement that He's looking from us. He's asking from us yung kagustuhan nating bumalik sa Kanyang piling. And when we do that, hindi na tayo magdududa kung anong mangyayari. Siya mismo yung tatakbo papalapit sa atin. So today, we are thankful for having this kind of Father, for having this kind of God who loves us so lavishly, unconditionally. At naway ito yung pinagdarasal din natin lahat, na naway magkaroon tayo ng pusong kagaya niya, na hindi manghihingi ng kondisyon, na hindi na mismo susuriin yung mga intensyon, pero nagnanais lang na yung mga taong mahal niya ay babalik sa tahanan na yan, babalik sa mga piling na yan. So naway, my dear friends, let's pray for this grace to have that kind of loving, kagaya ng pagmamahal ng Diyos sa atin. The young son wasted everything, but the prodigal father loved him still, unconditionally, sa kabila ng kanyang ginawa sa kanya. Ang kailangan lang, Lord, babalik ako sa iyong piling. And God will run, tatakbo, papalapit sa atin. Amen.